Sa oras na ito, ating pag-usapan ang 10 lalawigan sa Pilipinas na may pinakamalaking kita 2023. Let's go! Magandang oras mga kaibigan. Ito na naman tayo ating pag-usapan ngayon ang isang panibagong content na kung saan marami po ang nag-request nito at sana hindi lang ito magbigay inspirasyon, aral at kaalaman sa ating tagapag-request nito, kundi sa lahat na rin ng mga taga-pagsubaybay sa ating mga contents dito sa ating channel. So heto na ang ating top 10 mga kaibigan. Laguna. Ang probinsya ng Laguna ay matatagpuan sa Calabarzon or Region 4A at ito ay may 6.332 billion pesos of its total income noong 2022. Pangasinan. Ang probinsya ng Pangasinan ay matatagpuan sa southern part of Ilocos Region or Region 1. Ang probinsyang ito ay may kabuuang kitang 6.519 billion pesos noong 2022. Batangas. Ang probinsyang ito ay matatagpuan naman sa Calabarzon or Region 4A. Ito ay may kabuuang kitang 6.854 billion noong 2022. Quezon. Ang probinsya ng Quezon ay matatagpuan rin naman sa silangang bahagi ng Calabarzon or Region 4A at ito ay mayroong 7.191 billion pesos of its total income noong 2022. Negros Occidental. Ang Negros Occidental ay pang-anim sa ating listahan. Ito ay matatagpuan sa Western Visayas or Region 6. Ang Negros Occidental ay may kabuuang kitang 7.327 billion pesos noong 2022. Ilocos Sur. Ang Ilocos Sur ay matatagpuan sa Ilocos Region or Region 1. Ang probinsyang ito ay may kabuuang kitang 7.482 billion noong 2022. Probinsya ng Cavite. Ang probinsyang ito ay matatagpuan rin sa Calabarzon or Region 4A at ito ay may kabuuang kitang 7.976 billion pesos noong 2022. Before tayo magpunta sa ating top 3 mga kaibigan, hayaan mo munang ibahagi ko sa inyo itong isang napakahalagang bagay. Alam mo ba na ang Pilipinas ay mayroong 82 provinces na nangangahulugang ang ating bansa ay mayroong 82 provincial government. Alam natin na hindi ito kayang pamahalaan sa iisang tao lamang upang ito'y lumago o umunlad o maging masagana sa kita. Ngunit kayang-kaya ito ng ating nag-iisang Diyos sa langit. Mga Kawikaan chapter 12 verse 11. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ibig sabihin, hindi lang ito sa isang individual lamang, ngunit kahit sa isang gobyerno, pag magkaroon ng tunay na kasipagan na nagmula sa Diyos sa langit, ay siguradong magkakaroon ng tunay na kasaganahan. Hindi lamang isa, ngunit kailangan ang buong sambayanan ay magkakaisa upang tanggapin si Jesus bilang Panginoon, upang tayo ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos at nang sa ganon magkaroon tayo ng tunay na kasaganahan hindi lamang sa isa ngunit sa buong sambayanan, dahil ang tunay na kasaganahan para sa bayan ay tunay na nanggagaling sa Diyos. Ngayon, patuloy tayo sa ating topic. At number 3,
Rizal. Ang probinsya ng Rizal ay matatagpuan sa Calabarzon or Region 4A at ito ay mayroong 8.031 billion pesos of its total income noong 2022. Cebu. Ang Cebu ay pangalawa at ito ay matatagpuan sa Region 7 or Central Visayas. Ang Cebu ay mayroong 8.187 billion pesos of its total income noong 2022. At number 1, Bulacan. Ang Bulacan ay mayroong 8.683 billion pesos of its total income noong 2022. At ito lang ang ating topic mga kaibigan. Sana ay may natutunan ka.